Ang mga pinakabagong balita at mahalagang issue na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon, serbisyong totoo ng GMA News. Sa kayo po ay Pinsala. Ito na ang mga unang balita. Bilang pagkilala sa kabayanihan ng nasawing grade 10 students sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban, nagpaabot ng tulong pinansyal ang isang LGU sa kanyang pamilya. Samantala, patuloy ang panalangin para sa mga sugatan na nananatili sa intensive care unit. May unang balita si Emil Sumangil. Kritikal ang lagay ng grade 10 student na si Joan Viñas matapos tamaan ng bala sa ulo. Isa siya sa mga napuruhan sa pamamaril ng kanyang mga kaeskwela sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Lunes. Ang kanyang inang si Rowena, labis ang pagsisisi na pinayagang pumasok noon ang 17 anyos na anak. Sabi niya, parang maano yung katawan niya daw, mabigat. Sabi ko, ikaw lang kung papasok ka, kaso may report daw sila. Nagpumilit siyang pumasok. So pinayagan ko. Tila gumuhuraw ang mundo ni Rowena nang mabalitaan niya ang barilan. Pagpunta ko doon, nandun ako sa may entrance na. Nakita ko yung anak ko na nakasakay na ng yung pahiga. Pagkita ko si Joan, yun, nawalan ako ng malay. Sa gitna ng kinakaharap ng anak, sa dasal siya lumalapit. Yung mata niya, kasi talagang maga. Sabi ko, Lord, yung prioridad, Lord, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon na mabuhay ang anak ko. Sa pangarap niya talaga maging nurse na maihaon kami. Gusto kong makulong yung mga bata o kaya kung pati magulang, magsama-sama sila. Nasa intensive care unit din ang 15 anyos na grade 9 student na si Nathan Candelario na tinamaan ng bala sa tiyan. Sa ilalim ng puso, tumagos sa tagiliran. Still recovery pa yun dahil natamaan yung intestine niya, tatlong butas. Labis ang pag-aalala noon ng amang si Erwin, lalo't bukod kay Nathan, naroon din sa paaralan ang dalawa pa niyang anak. Kahit sino man po, talagang masakit sa ginawa nila. Hindi maganda. Kahit ako, talagang nakaiyak ako sa ginawa nila. Talagang hindi maganda. Kahit sinong tatay, kung anong ginawa nila, parang gusto kong gawin din. Hindi makatarungan yun. Ang mga sugatan sa pamamaril, binisita ni Leyte Representative Martin Romualdez na dumalaw din sa burol ng 3 nasawing mag-aaral. Nakiramay rin sa mga naulila si Vice President Sara Duterte. Isa rito ang nasawing Boy Scout na si Chris Lawrence Fabian na iniharang ang sarili sa pinto para iligtas ang mga kamag-aral. Kinilala ng lokal na pamahalaan ng Minalin, Pampanga ang kabayanihan ni Fabian. Ayon sa mga lokal na opisyal doon, tubong Pampanga ang mga magulang ng biktima. Nakatakdang ihatid ang resolusyon at tulong pinansyal ng LGU sa burol ni Fabian sa Tacloban. Ito ang unang balita. Emil Sumangil, GMA News. Simula ngayong araw, pinagbabawal na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang paggamit ng SMS at email-based one-time passwords o OTP sa high-risk transactions. Sakop niya ng transaksyon sa universal at commercial banks, digital banks at piling cooperative, thrift at rural banks. Dire-require ng BSP ang mga ito na gumamit ng mas ligtas na authentication methods tulad ng biometric, behavioral at iba pang paraan na hindi gumagamit ng password. Pinatutupad yan bilang proteksyon laban sa mga scam. Itinanggi ni Senador Cheese Escudero na nakatanggap siya ng mali-maletang pera mula sa mga nagpakilalang dating tauhan ni Zaldico. Para sa kanya, bahagi lang ito ng pamumulitika. Samantala, naniniwala si Escudero na kailangan pang madagdagan ang miyembro ng mayorya para mapatatag ang Senate leadership. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. Nakapalumpa bilang Senate President si Senador Sherwin Gatchalian. Pero sabi ng kasama niya sa mayorya na si Senador Cheese Escudero,
Hindi pa rin masasabing matatag na ang kasalukuyang liderato na binubuo ng 13 senador. Sabi ni Escudero sa kanyang podcast, kailangan madagdagan ang bilang nila. Shaky pa din yung pagiging mayorya. Ang komportableng numero palagi, 18, 16 na mayorya. Yun, masasabi mo na medyo stable yung mayoryang yun. Sa ngayon, siyempre, ang kailangan gawin nila Senator Gatchalian, ni SP Gatchalian, maghikayat na iba pang mga miyembro na sumapi sa mayorya para maging mas stable yung majority niya. Matatandaan dumulog sa Supreme Court ang grupo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano para hilinging ipawalang bisa ang June 3 session na nagbakante ng mga posisyon sa Senado kabilang sa Senate President. Pero sabi ni Escudero, dahil meron ng malinaw na bagong mayorya, maaring moot o wala ng saysay ang petisyon. Yung issue yun sa palagay ko ay naging moot na. Moot na dahil nung special session, nagkaroon na ng 13. At may 13 na para ihalal ng formal ang Senate President at gayon din yung iba't ibang mga chairman ng iba't ibang komite. Pag nagkabotohan, sa demokrasya, ginagalang natin yung boto ng mas nakararami. Hininga namin ang reaksyon si Cayetano pero wala pa itong sagot. June 17, nahalal na Senate President si Gatchalian sa special session na ipinatawag ng Pangulo para umano makapagpasa ng mahalagang legislative measures. Pero sabi ni Escudero, huwag na natin ikaila na ang rason kaya nagka-special session ay para sana maayos yung gusot, sigalot, bangayan. Yun ang marahil isa sa pinakamabigat na konsiderasyon. Kailangan masettle yung issue one way or the other. Hindi pwedeng manatiling ganun ang Senado na may dalawang ulo. itinanggi naman ni Escudero ang aligasyon ng isang nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico na hinatira ng 4 na maletang may lamang pera ang bahay ni Escudero. Tahasan kong sasabihin, hindi totoo yan dahil magkagalit kami ni congressman ko sa mahabang panahon at marami nakakaalam yan. Mali din yung address nila eh. Ayon kay Escudero, itinuturing niya ang aligasyon bilang bahagi ng politika. Para sa akin, bahagi na siguro yan ng tapunan ng putik sa politika. May nadagdag na bagong kalaban, may nabawas na kakampi. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo, GMA News. Inamin naman ni Escudero na may nag-alok sa kanya noon na maging Senate President pro tempore pero tinanggihan niya ito. Sabi ko, hindi ako interesado, hindi ko kailangan. Minungkahi ko nga si ating Senate President Soto. Para sa akin, gusto niya, hindi ko naman gusto. Hindi namin kailangan pagtalunan o pag-agawan. Nagsagawa ng prayer protest ang mga taga Malate Catholic Church para ipanawagan sa gobyerno. Ipatigil na ang pagputol sa mga puno sa mga lugar na daraanan ng planong Southern Access Link Expressway o SALEX. May unang balita si Jomar Apresto. Idinaan sa panalangin ng mga miyembro ng Malate Catholic Church ang kanilang protesta para ipanawagan sa gobyerno ang permanent revocation ng tree cutting permit ng DNR at pag-redesign sa Southern Access Link Expressway o SALEX. Kaugnay pa rin ito sa naging issue sa pagpuputol ng mga puno na tatamaan ng ruta ng nasabing proyekto. Nagsagawa sila ng Station of the Cross na nilahukan ng aabot sa mahigit 100 tauhan at volunteer ng simbahan. Binubuo ng 15 stations ang programa kung saan hinintuan nila ang mga lugar na mayroong pinutol na puno. Ito yung bahagi ng Quirino Avenue kung saan sinasabing nagputol na mga puno. Base sa pagtaya ng Malate Catholic Church, aabot na raw sa mahigit 200 puno ang naputol sa ilalim ng proyekto. Posible raw yan madagdagan pa ng 400 hanggang 600 na mga puno kung hindi ito napigil. Iginiit ng mga taga-simbahan na hindi earthballing ang ginawa sa mga pinutol na puno. Hindi po ganun yung ginawa agad nila, pinutol po agad nila ang puno. Na po, ngayon po, kung papansinin niyo, may maraming video sa social media na tuwing gabi, doon po nila ginagawa po yun kung kailan wala pong mga tao. Pangalawa po, hindi po nagkaroon ng public hearing or public awareness. Mahalaga rin daw matalakay ang nasabing usapin lalo at malaki sanang may tutulong ng mga pinutol na puno ngayong panahon ng tag-ulan. Lalo na po itong Quirino Avenue po ay prone po ito sa pagbaha. Kung maaari po in the best possible way ay magkaroon ng redesign po. Una nang sinabi ng DENR na iimbestigahan nila ang nangyari. Ayon naman sa SMC SALEX, pinag-aralang maigi ang disenyo ng ruta at ito ang masasabing most feasible o ang pinakamabisang ruta dahil na-meet nito ang structural at engineering requirements. Hindi rin daw ganun karaming residente at pang-infrastruktura ang maapektuhan. Sa ilalim ng permit conditions, nire-require ang SMC SALEX na palitan ng halos 51,000 na seedlings ang mga pinutol na puno na itatanim sa mga designated sites ng DENR-NCR. Ang SALEX project na may habang
mahigit 40 kilometro ay isang elevated expressway na layong magbigay ng dagdag na ruta sa mga motorista na babaybay sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Layo nito na mabawasan ng traffic congestion sa EDSA, Ross Boulevard, Quirino Avenue, SLEX at iba pa. Kabilang na rin dito ang pag-improve sa access ng mga motorista sa pagitan ng Maynila, Bulacan, Melopez Boulevard, Skyway at South Luzon Expressway o SLEX. Ito ang unang balita. Jomer Apresto, GMA News. Unang chika na kunento ng mga bida ng GMA Afternoon Farm Series na Born to Shine na sina Zephanie at Michael Sager na hanga sila sa bagong P-pop group na guest nila. After BGYO, sunod na guest sa series ang tinaguriang Monsters of K-pop na Vision na mapapanood nyo na mamaya. May unang chika si Athena Imperial. You're all nominated sa Pinoy Pop Himig Award. Nominated sa Pinoy Pop Himig Awards 2026 ang Yumi, ang 5-member P-pop girl group ni na Jenny, Alfea, Yuna, Nancy at Megan sa GMA Afternoon Series na Born to Shine. At may aabangang real-life P-pop boy group na e-eksena. Sa taping, dama ng cast at production crew ang angas at husay ng Vision as their guest performer. Sobrang saya po na experience. Maraming salamat kay Direk Rod for having us here. Sobrang inaalagaan niya po kami. And ma-perform po yung song namin dito sa Born to Shine. Sobrang laking help rin yun sa amin. Ito yung first time namin as a group na parang like yung acting talaga na magkakasama kami. Pati sina Zephanie at Michael Sager hanga sa Vision. Sobrang bumibilib talaga ako dun sa way ng pagsayaw nila. And I guess nakakapanibagong makita yung nag-act sila. Yung pagiging part po nila ng project na to, sobrang memorable for me. I'm sure everybody will see rin na how good they are as a P-pop group. Tutuwa lang ako because ma-highlight yung talagang talent nila. Sabay ng guesting sa Born to Shine, non-stop din ang preparations ng Vision para sa kanilang second major concert. May surprise guest daw sila. Mahilig kasi kami mag-surprise sa aming mga Vixies, pero bigyan na lang namin kayo ng hint. Yung isa sa mga guests namin, naka-work na namin siya before, and lalabas kami sa isang series niya. Abangan nyo na lang po yan. Alam mo po yun. Ito ang unang balita. Athena Imperial, GMA News. Ramdam ang malakas sa ulan at hangin dala ng bagyong Francisco sa Northern Luzon. Sa Basco, Batanes, matinding hampas ng alon ang nararanasan. Dahil dyan, kinansela ang mga biyahe ng mga sasakyang pandagat. Tataas pa rin ang wind signal number 1 sa Batanes dahil sa bagyong Francisco. Patuloy na pinaalalahanan ng mga motorista na mag-ingat sa biyahe. Walang naitalang sugatan o nasawi dahil sa masamang panahon. Malakas sa hangin din ang nararanasan sa Calayan, Cagayan. Pinayuhan na ang mga residente na huwag munang magpunta sa dagat. Dinala na rin sa mataas na lugar ang mga bangka. Nag-advance sa Bad Homburg Open Doubles quarterfinals sina Pinay tennis star Alex Ayala at ang tennis icon na si Venus Williams. Tinalo nila Ayala at Williams ang tandem na Catherine Harrison ng Amerika at Alexandra Osborne ng Australia. Sa loob ng 1 oras at 10 minuto, nagwagi ang Ayala-Williams duo sa dalawang set sa score na 6-3 at 6-4. Ito ang unang pagkakataon na naging doubles partner sina Ayala at Williams. Sunod nilang makakaharap sina Teresa Mihalikova ng Slovakia at Olivia Nichols ng Great Britain. Bidang talento at kulturang Pinoy sa pagdiriwang ng Philippine Fiesta 2026 sa Nova Scotia sa Canada. Mahigit 7,000 ang dumalo sa nasabing event na pinangunahan ng Filipino Cultural Society roon. Mahigit 150 performers naman ang nag-present ng Filipino folk dance at modern dance. Kinilala rin sa event ang unang Little Miss Philippine Fiesta. 2 araw ay sinagawayan bilang bahagi ng Filipino Heritage Month sa Canada na ipinagdiriwang tuwing Hulyo. Wagi ang ilang kapuso at sparkle artists sa 2026 World Class Excellence Japan Awards. Kinilala bilang Best Actress in a TV Series si sparkle star Angel Guardian,
para sa kanyang role as Sangre Dea sa hit Kapuso series na Encantadia Chronicle Sangre. Hopeful si Angel na ito ang first of many awards na matatanggap niya sa kanyang career. Isa sa mga nag-congratulate kay Angel, si OJ Sangre Amihan, Iza Calzado. Kinilala rin sa Best Actress in TV series si Kamao star Katrina Halili para sa kanyang pagganap na Emma sa Mommy Dearest. Itinanghal namang Best Supporting Actress in a TV series ang seasoned actress na si Rio Luxin para sa The Master Cutter. Congratulations, Tita! Congratulations! Salamat po sa pagkilala sa trabahong ginagawa ko pa rin ngayon, The Master Cutter. At binabahagi ko po ang karangalan nito sa lahat ng kasama ko. Sobrang happy po ako na na-recognize po nila or 'di ba may nakapansin ng ating wow acting, ng ating talent. So Mommy Dearest, ito po yung first Best Actress Award ko. Dinededicate ko din to sa mga tao na naka-appreciate at nagmahal kay Dea. Kahit na isang buwan, mahigit na rin kami na hindi nag-i-air, nakakatuwa na na-recognize pa din ako. Nakakataba ng puso.